Hello! Magandang araw, class! Welcome sa ating bagong music lesson. Today, we'll explore the vibrant and diverse music of Southeast Asia, kung saan bawat bansa ay may unique na tunog, instrumento, at kulturang musikal. Handa na ba kayo to discover the traditional instruments, vocal styles, and cultural influences ng iba't ibang Southeast Asian countries tulad ng Indonesia, Thailand, Vietnam, at marami pang iba? Stay tuned and listen carefully. Dahil sa lesson na ito, matututunan natin kung paano nagkakaisa ang kultura at musika sa ating rehiyon. Let's dive into the rich musical heritage of Southeast Asia at alamin kung paano ito nakakatulong sa paghubog ng ating pagkakakilanlan bilang mga Southeast Asians. Tara, simulan na natin! Class, alam niyo ba na ang musika sa Southeast Asia ay mahalagang bahagi ng kanilang kultura? Ang mga instrumento ay may pagkakapareho dahil sa trading at migration ng mga bansa noon. Kadalasan, ang mga kanta ay gumagamit ng pentatonic, 5-tone o heptatonic, 7-tone scales. Kaya may unique at enchanting tunog ito. Tara, tuklasin natin ang tunog ng Southeast Asia. Ngayon naman, pag sinabi nating vocal music, ito ay musika na ginawa para sa mga tinig. Pwedeng may kasamang instrumento, pero minsan, boses lang ang ginagamit para ipahayag ang damdamin. Maraming kultura sa Southeast Asia ang may traditional vocal music na nagpapakita ng kanilang kasaysayan at paniniwala. Class, ang instrumental music ay musika na ginawa gamit mga instrumento lang. Walang lyrics o boses. Dito natin maririnig ang tunog ng iba't ibang instrumento tulad ng violin, trumpet, at piano. Sa Southeast Asia, maraming traditional instrumental music na nagpapahayag ng kultura at kasaysayan. Class, atin namang pag-usapan ang Cambodia. Ito ay isang bansa na may mayamang kasaysayan at kultura. Dito matatagpuan ang Angkor Wat, isa sa pinakamalaking religious monuments sa mundo. Noon, ito ang sentro ng makapangyarihang Khmer Empire na namayani sa Southeast Asia sa loob ng sakshalos taon. Hanggang ngayon, makikita natin ang yaman ng kanilang sining, arkitektura, at tradisyon. Ang Cambodian music ay heavily influenced ng kanilang ancient traditions pati na rin ng Hindu culture. Ang court music nila ay may similarity sa musika ng Java, Indonesia. Kadalasan, may malalaking orchestras gamit ang strak, keys at gongs. Bukod dito, makikita rin natin ang traditional drums bilang mahalagang bahagi ng kanilang musical expression. Alam niyo ba ang Pinpit Ensemble? Ito ay isang traditional Cambodian musical orchestra na ginagamit sa royal courts at temples. Binubuo ito ng 9 to 10 instruments, kabilang ang mga drums, gongs at wind instruments. Ang musika nito ay mahalaga sa kanilang court dances, mass plays, at religious ceremonies. Tara, kilalanin pa natin ang tunog ng Cambodia. Class, tingnan natin ang larawan. Makikita dito ang mga pangunahing instrumento sa Pinpit Ensemble. Una, may skortom, dalawang malalaking drums na parang Japanese drums. May samfor, isang double-headed drum na pinapatugtog gamit ang kamay. Ang onit ay mga xylophones, habang ang kongvong ay gong circles. Huli, may ching, maliit na finger cymbals. Ang kombinasyon ng mga instrumentong ito ang bumubuo sa tunog ng traditional Cambodian music. Class, ang Indonesia ay isang malaking archipelago sa Southeast Asia na may 17,500 islands. Isa ito sa pinakamalalaking bansa sa mundo at ika-4 sa pinakamaraming populasyon. Kilala rin ito sa Borobudur Temple, isang sikat na Buddhist site na nagpapakita ng yaman ng Indonesian culture. Tara, tuklasin pa natin ang kasaysayan at sining ng Indonesia. Ngayon naman ating talakayin
Ang Gamelan Ensemble kilala ito bilang isa sa mga pinakasikat na musical group sa Indonesia. Binubuo ito ng metalophones, xylophones, kendang, gongs, bamboo flutes, at string instruments. Sa Java, ang tawag sa lahat ng gamelan music ay karawitan. Ang tunog nito ay may hypnotic rhythm at rich harmonies. Isang napaka-iconic na bahagi ng Indonesian culture. Narito naman ang mga pangunahing instrumento sa gamelan. Una, may metallophone, isang percussion instrument na may metal bars. May kendang, isang traditional Indonesian drum set na ginagamit para sa rhythm. At panghuli, ang xylophone, isang percussion instrument na may kahoy na bars. Ang mga instrumentong ito ay bumubuo ng hypnotic at rich tunog ng gamelan music. Class, sa Gamelan Ensemble, may dalawang importanteng roles sa pag-awit, pesidhen at gerong. Ang pesidhen ay isang babaeng soloist singer na kasama ng gamelan, habang ang gerong ay male chorus na kumakanta ng unison sa ensemble. Pareho silang nagbibigay ng melodic layer sa tradisyonal na Indonesian music. Ang Gamelan Ensemble ay hindi lang basta musika. May malalim itong cultural at spiritual na kahulugan. Ginagamit ito sa sayaw, awit at wayang kulit performances. Sinasabing may supernatural na kapangyarihan ang tunog ng gamelan. Kaya't sagrado ang mga instrumento. Bago tumugtog, nagpapakita ng respeto ang mga musikero sa pamamagitan ng pagyuko sa mga instrumento. Kaya mahalaga ang paggalang sa tradisyon. Naway naging malinaw sa inyo ang kultura at musika ng Indonesia. Ngayon naman, ating talakayin ang kultura at musika ng bansang Myanmar. Ang Myanmar noon ay tinawag na Burma, bago ito opisyal na binago noong 1989 ng kanilang gobyerno. Ang musika rito ay may similarities sa Chinese at Thai music, lalo na dahil mahaba ang border nila sa China. Bukod sa musika, kilala rin ang Myanmar sa Golden Pagodas, na bahagi ng kanilang mayamang kasaysayan at kultura. Ang Sengweng ay isang traditional folk music ensemble ng Myanmar. Binubuo ito ng iba't ibang gongs at drums, pati na rin ng iba pang instrumento, depende sa performance. Ang mga tunog nito ay energetic at dynamic. Ginagamit sa royal ceremonies at theatrical performances. Tara, tuklasin natin ang rhythmic sounds ng Myanmar. Class, ang loud-sounding instruments ng Myanmar ay ginagamit sa ceremonies at festivals. Kabilang dito ang Sengweng Ensemble na may iba't ibang instrument tulad ng choklon pat, drums, haine, oboe, kiwaing, small gongs, siandwa, cymbals, at mong saing, big gongs. Ang tunog nito ay malakas at dynamic, perfect para sa celebratory events. Class! Ito ang loud-sounding instruments ng Southeast Asia. Ang choklon pat ay isang set ng 8-tuned drums, habang ang patwaing ay may 21 drums na nakacircle. May shene, isang double reed pipe, at kiwaing, mga small bronze gongs sa isang frame. Kasama rin ang siandwa, isang bell at clapper, at maong saing, mga larger bronze gongs sa rectangular frame. Lahat ng instrumentong ito ay bumubuo sa masiglang tunog ng kanilang traditional music. Alam niyo ba sa Myanmar, may dalawang kategorya ng musical instruments. Isa rito ang soft-sounding instruments na ginagamit sa formal at classical performances indoors. Ang pangunahing instrumento ay ang saunggok, isang 13-string angular harp na may malambot at eleganteng tunog. Kasama rin dito ang patala o Burmese xylophone, pati na rin ang piano at violin na ipinakilala noong colonial period. Ang mga instrumentong ito ay mahalaga sa traditional Myanmar music.
Bukod sa loud-sounding instruments, may soft-sounding instruments din ang Myanmar. Una, ang Saunggauk, isang 13-string angular harp na may gentle at eleganteng tunog. Ito rin ang national instrument ng Myanmar. Pangalawa, ang Patala, isang Burmese xylophone na may melodic at soothing sound. Ang dalawang instrumentong ito ay madalas ginagamit sa traditional music performances. Bago tayo tuluyang magpaalam sa araling ito, kung hindi ka pa nakasubscribe, baka naman! Oo nga pala, gusto kong magbigay ng takeaway sa inyo ng isang mahalagang bagay. Ang musika ay hindi lang tunog. Ito ay kwento, kultura at pagkakakilanlan. Mula sa hypnotic beats ng gamelan hanggang sa solemn melodies ng imperial music ng Vietnam, nakita natin kung paano nagiging tulay ang musika ng Southeast Asia para ipasa ang kasaysayan mula henerasyon hanggang henerasyon. Ang bawat nota at instrumento ay may kwento, pinagtagpi-tagpi ng paniniwala, tradisyon at kasaysayan. Sa bawat tunog na maririnig ninyo mula ngayon, subukan ninyong mas makinig, mas maunawaan at mas pahalagahan kung paano ito lumilikha ng koneksyon sa kultura ng mga tao. Salamat sa inyong pakikinig at pakikilahok. Huwag kalimutan, ang musika ay buhay at ang pag-aaral ay patuloy na paglalakbay. Hanggang sa susunod nating lesson, patuloy lang sa pagtuklas at pag-enjoy sa tunog ng mundo.